Nitong nakaraan nga lamang ay pumutok ang balita nang magsagawa ng pag-atake ang United States at United Kingdom sa kalupaan ng Yemen upang supili ng mga rebelding Houthi. Sadyang malaking pinsala ang natamo nila dahil umabot ng 30 lugar ang binomba ng mga Amerikano at Briton. Dahil dito ay mas tumindi ang galit ng mga rebelde at nagbanta na hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakaganti. Ilang araw lang ang pagitan ay naganap na nga ang salitang binitawan nila. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Ayon sa website ng AP News, UAE, nagsimula ng umatake ang mga rebelde sa US Army. Kung matatandaan mo, ay sumumpa ang mga namumuno sa Houthi na ang anumang barkong dadaan sa Red Sea ay kanilang aatakin. Nitong linggo lamang ay nagtungo na ng Red Sea ang isang American destroyer at ilang minuto lang ang nakalipas ay agad na nag-launch at pinaputukan ng mga Houthi gamit ang kanilang anti-ship cruise missile. At ayon nga sa datos ay nagmula ito sa Hodeidah na bahagi ng Red Sea Port City. Pero sadyang mautak din ng mga Amerikano dahil nangakmang nilaunch ang missile ay agad nila itong in-intercept gamit ang kanilang mga fighter jet. Ang warship pala na ito ay ang USS Labon, kung sana'y nakahanay sa Arleigh Burke-class destroyer. Kung iyong aanalisahin, tingin mo ba'y planado nga ba ang ginawang aksyon na ito ng United States? Posible nga ba na sinadyang i-trigger ng US ang Houthi na pumalag? Ano nga ba ang tumatakbong laro sa isipan ngayon ni Joe Biden? I-post mo sa ating comment section ang iyong idea sa mga katanungang ito. Ayon sa record, ito na nga ang kauna-unahang retaliation ng Houthi sa US. At dahil sa pumalpak sila, ay malaki ang posibilidad na masundan pa ang pag-ataking ito. Kung kaya't isinapubliko ang anunsyo na wala munang commercial ships at cargo ships ang dadaan sa Red Sea. Ang bahaging ito kasi ng karagatan ay napaka-importante dahil ito ang siyang nag-uugnay sa Asia at Mideast. Ayon naman sa Estados Unidos ay wala pa silang dinedeklara na pagganti sa ginawang pag-atake ng Houthi. Pero base kasi sa mga pahayag ni Joe Biden ay handa siyang gawin ng lahat, maprotektahan lang ang mga sibilyan. Alam mo ba na buwan pa lang ng Nobyembre ay paulit-ulit na palang nagsasagawa ng pag-atake ang Houthi sa mga barkong bumabaybay sa Red Sea? So, ano nga ba ang dahilan kung bakit nila ginagawa ito? Well, isa daw kasi ito sa paraan nila upang ipakita ang galit nila sa ginagawang pag-atake ng Israel laban sa mga Hamas sa Gaza Strip. Kung kaya't ang siyang magiging hugyat lamang nila sa paghinto ay kung titigil na ang gyera ng Israel at Hamas. Sadyang hindi na talaga nagkikimit balikat si Joe Biden sapagkat minanduhan niya noon ang pwersa ng Estados Unidos sa pag-atake sa mga rebelde. Alam mo ba na umabot ng 30 lugar sa Yemen ang binomba nila at pinaulanan ng bala? Ayon sa datos ay aabot ng 150 ammunitions ang ginamit nila sa buong pag-atake nung nakaraan. Naglabas din nung nakaraan ng pahayag si Lieutenant General Douglas Sims na hindi niya inaasahan na magkakaroon ng mataas sa bilang ng casualties. Hindi lamang kasi mga rebelde ang napatumba nila, bagkus may mga sibilyan din na nadamay sa mga rural areas.
At dahil sa pag-ataking ginawa ng US at UK sa Yemen, ay mas lalong nag-alab ang galit ng mga Houthis. Dahil ang ginawang pag-atake raw sa 30 lugar sa kalupaan nila ay isang uri ng pagiging barbaro. At mataas silang nagbanta na gaganti silang muli at hindi nila ititigil ang pag-atake sa mga barkong tutungo ng Israel. At katulad nga ng sinabi nila, ang siyang magiging hudyat lamang upang huminto sila ay kapag tumigil na ang gyerang nagaganap sa Gaza. Ipinahayag din nila na ang mga taga-Yemen ay galit na galit sa mga Amerikano at mga Briton dahil nga sa mga sibilyan na nadamay sa kanilang sanib-pwersang pag-atake. At sa mga oras na ito, ay hindi pa talaga ganap na nakaganti ang mga Houthis dahil sa pumalpak sila sa kanilang pag-atake. Ngunit, anumang oras ay pwede nang sumiklab muli ang isang matinding kaguluhan. At naway, wala na sanang mga inosenteng buhay pa ang muling madadamay sa gyerang animoy wala pa ring katapusan.